mas naniniwala yung tao na ginawan nyo lang ng usapin si Eden. Kasi wala naman po talaga, hindi naman po talaga nagkagulo. Napaka-normal lang po sa mga reporter na dumugin yung kung sino man. Bawal na bawal po ba sa inyo ambush interview sa Pangulo ng Pilipinas? Sa bagay, kung ikaw PCO at nakikita mo na pag inambus interview sa BBM ay nadedep-dep, duba-dubo-dubo, talagang pagbabawal niyo yung mga ambush interview. Naawa ko hindi naman tayo ganun kasutil, no? Naawa po ako kay Risa Ontiveros. Kasi tignan niyo yung sinabi niya, no, ni Meg Subiri. Sabi niya, naawa ko kay Senator Risa. Sabi niya gagawa siya ng sariling block na independent block. Ngayon mag-isa na lang siya. Sabi ni Subiri, hindi kumpirmado, pero I heard na mag-isa na lang siya. I cannot confirm or deny this. So, napakawalang puso nung dalawa kung totoo to. Iiwan nila si BP Sara dahil sa mga committee chairmanship. Samantalang, di ba? Kinampanya naman sila. Hindi natin alam kung may epekto yung pagkampanya ni Hontiveros dito kay Kiko Bam. Pero parang kapapanalo nyo pa lang, willing na kayong tablahin si Hontiveros. Naawa ko kasi naranasan natin kay BP Sara yan. Kung paano siya trinidor ng mga kakampi niya, no? Oy, thank you very much kay kamote mo to. Boss Baz, pakijakitan si Bro Tony Boy TV. Thanks. Sige, comment ka Tony Boy. At saka si Nina na nagbigay sa atin ng $5. Tony Boy, mag-comment ka lang ng maano ka natin. Ma-jakitan ka natin. Grabe, no? Tuwan-tuwa pa naman si Risa Ontiveros na may kakampi na siya. Yung pala, iiwan nyo agad-agad. Kasi ayon kay Jinggoy at ayon dito kay Meg Subiri, iniwan na siya ng dalawa. Grabe mga dilawan, no? Walang loyalty, no? Pinagpalit si Risa Ontiveros kay Chis Escudero. Antindi talaga mga dilawan. Talagang wala sa kanila yung salitang Okay. Nasaan na yung si Tony Boy? Tony Boy, mag-comment ka naman Tony Boy nang magawan na kita ng paraan na ikaw ay kasi ni-sponsoran ka na ni kamote mo to. Baka naman wala siya riyan, kamote mo to sa loob. Tony Boy, comment ka lang para maging blue ka na. Anyakit Wala, ayaw. Okay. Ngayon po, speaking of impeach, ayun. Andito lang. Mag-comment ka nga. Yun yung sinasabi ko para yan. Ngayon nag-comment ka na, magagawa ka ng moderator. Tigas din ang maulo ng tropa mo. Kamote mo to para ikaw lang din. Sumagot pa Magpasalamat ka naman kay kamote mo to. Na in-sponsoran ka. Ayan. Naawa ko kasi naramdaman natin yun .
naramdaman natin yun na ginawa nila kay BP Sara. Kahit kalaban to si Rizon Tiveros, nakakaawa din. Kasi tatlo lang sila. At least si BP Sara, anuhin nyo man, anong tawag doon? Traidorin nyo man. Puta, majority ng 32 million kanya Ito si si Ontiveros, tatlo na lang nga kayo eh. Prumans TV, thank you very much sa 279. Okay. Punta na po tayo rito sa napupuna ko lang. Napupuna ko lang po, iniwan na ng mga congressman, iniwan na ng mga umatake kay BP Sara itong linya ng confidential fund. Hindi nyo rin po ba napupuna? Iniwan na nila yung sino si Mary Grace Piatos. Iniwan na nila eh. Ang bago nilang linya ngayon, bank account, no? Na kaya magta-trial para mabuksan yung bank account. Ako, desperado po sila. Desperate po sila kasi okay na yun eh. Okay yung linyahan na yung confidential fund kung may numero kayo sa Senado. Ngayong wala silang numero sa Senado, desperate move na yung gagawin nila. Wala naman po yan kasi wala naman po silang ebidensya sa confidential fund. Hindi naman po ebidensya yung Mary Grace Piatos eh. Kahit nga tayong hindi mga abogado, ang dali pong unawain eh, na si Mary Grace Piatos ay alias ng mga confidential agent, di ba? Sila yung nagtuturo sa mga NPA. Alam pangalanan mo ng totoo. Kaya nga gustong-gusto ng mga kaibigan ng mga NPA na sino ba to si Mary Grace Piatos? Alam niyo na kung bakit, di ba? Alam natin yan eh. Ngayon, okay lang po yan na iulit-ulitin nila kung may numero sila sa Senate. At least may katwiran yung mga senador na kaya namin kinunbik yan kasi hindi niya may paliwanag kung sino si Mary Grace Piatos, etc. Kung paano ginamit yung confidential fund. Pero dahil wala na silang numero, desperate na po yan, napabuksan na lang yung bank account. Mag-aalak ka corona, shifting na po to eh. Nagsiship na po sila eh. Wala kaming ebidensya sa confidential fund kasi alam niyo po kung sino lang ihaharap ng depensa kung sakaling matuloy yung trial. Ang ihaharap lang po ng depensa, COA. Sabihin ng COA, may nakita ba kayo na mali na paggamit? Mali ba? Sasabihin lang ng COA, tamang proseso po yung ginawa nila sa confidential fund. Tapos na. Di ba? Tapos na yun. Ano pang actually sinabi niya ng COA doon mismo sa hearing nila na wala naman nakikita yung COA na mali. Kaya nila flag down nang hihingi pa sila ng mga dokumento na kulang. Halimbawa, dinig ko yun eh. Kung yung mga feeding, nagpa-feeding, kulang ng dokumento. Hindi na papirma nung nagpa-feeding. Halimbawa, si barangay captain, nagpa-feeding siya. Hindi mo na papirma yung nagpa-feeding. Ihahabol lang po yung dokumento na yun. Yun lang po yun. Kakulangan lang po ng na-submit. At napaka-normal po niyan. Kaya nga may mga COA. Normal lang po yan na bakit nyo naman nagtatanong yan si Anonymous Gaming, di ba? Sasagutin ko nga mamaya. Ano ba sinabi? Okay. Napaka-normal po na kaya nga may COA. Talagang ano po yan. Anong tawag dito? Talagang gawain po ng COA na pag may kulang na
maghanap ng mga kakulangan. Pero wala pong COA na nagsabi na may anomalya. Wala eh. Kahit dun sa mga hearing, wala silang sinabi na may anomalya. Oh. Yun lang po yun eh. Iharap po lang yung COA, tapos na eh. Kaya po sila ngayon nagkukumahog para palabasin na dapat buksan yung bank account ni BP Sara. Ang tanong, bakit? May tumistigo ba na nilagay sa bank account nila ni Tatay Digong yung mga pera na galing dyan sa confidential fund? Oh. Wala naman eh. Kaya suntok sa buwan yan. Ngayon, magtataka kayo bakit may mga pro-admin. Bakit may pro-admin na pabor na pagpasyahan na wag na mapunta ng trial, i-dismiss na agad. Kasi nga, una, hindi naman sila mananalo sa argumento kay Marcoleta. Ang linaw po ng gusto ni Marcoleta, ma-dismiss dahil labag sa konstitusyon yung ginawa ng mga congressman na ika-4 na impeachment. Kumbaga, yan na po yung way out nyo. Binibigyan na nga kayo ng way out eh. I-dismiss na lang namin to kasi mali kayo. Kung gusto nyo, mag-file na lang kayo next year hanggang makalimutan na lang ng taong bayan. Kasi mapapahiya po sila pag natuloy po sa trial eh. Magagaling po itong mga abogado eh. Tama po tayo, di ba? Bakit po si Bukoy ngayon hindi na nagsasalita? Tapos panibagong Congress na eh, di ba? Tapos na po siya sa 19th Congress eh. 19th Congress. Kaya tama po, all along, tama po si Chis Escudero na pinipilit ninyo eh. Ang problema nyo kung tatawid ba yan eh. Tatawid ba sila sa 20th Congress? Hindi naman sila tatawid sa 20th Congress eh, dahil madidismiss na agad. So yan po yung nakikita ko na ginagawa nila paghabol. Kasi yung Rappler ngayon, no, panay atake sa bank account. Si Carpio ang inaatake bank account. Ang tanong, meron ba silang reklamo sa bank account? Ang alam kong pangunahin nilang nireklamo, confidential fund eh. Ngayon, nagsiship na po sila sa bank account. Pag-amin po yan na wala talaga silang ebidensya dito sa confidential fund. Yan talaga yan. Kaya, mag-aala corona sila, dadramahan lang nila na, eto, ang dami palang pera ni BP Sara, saan galing yan? Wala na po yung sa kinaso nyo na confidential fund eh. Di ba? Labas na po yung confidential fund dun. Lalong labas yung pagbabanta. Nasagot na ni nasagot na po yan ni Harry Roque. Hindi matatawag na high crime. Ang impeachment trial po kasi dapat mga high crime lang. Bakit po high crime? Binoto ng tao yan eh. 32 million ang bumoto dyan. Tatanggalin mo dahil sa mga maliliit na bagay? Hindi po. Dapat karumal-dumal lang ginawa niyan para ipapawalang bisa nyo yung boto ng tao eh. Tapos ang kaso nyo jaywalking. Hindi po pwedeng jaywalking ang kaso nyo para matanggal yung Vice President. Binoto ng 32 million yan. Ano po yung ibig sabihin? Grave threat lang yun eh. Di ba? Yung sinasabi nyo na pinagbantaan niya yung buhay ni BBM. Grave threat. High crime ba yun? Tapos confidential fund, dun lang uminog. Kaya wala talaga silang wala talaga mararating kahit mapunta, pahiya lang sila. Kaya kung ako sa kanila,
Payagan na nila ma-dismiss, tapos umangal na lang sila na umangal, mag-rally na lang sila na mag-rally. Kung maraming sasama sa kanila, yan, pwede. Pero kung wala, kalimutan na nila yung impeachment as a way para mawala, ma-eliminate yung number 1 nilang kalaban. Si Zubiri rin ang nagsabi niyan. Kaya naman nila ini-impeach si BP Sara dahil gusto nila ma-eliminate. Kilala naman natin yung tao na mahilig mag-eliminate ng mga kalaban, di ba? Huwag na natin pangalanan. Yan yung komandidatong congressman na lahat ng kalaban ay anong tawag doon? Na-disqualify. Walang kalaban. Paano ka hindi mananalo wala kang kalaban? Wag na natin. Hindi natin papangalanan na yung mga walang kalaban na yan. Kaya lang, Ruru, putya, tinanggal mo yung kaisa-isa kung sasagutin. Ano ba sinabi? Karumal-dumal ba? Kayo naman. No? Maganda yung mga sinasabi niya. Sasagutin natin mamaya sana. Baka kaya mo pang ma-retrieve. Wala na tayo sasagutin. Okay, tignan lang natin kung meron pa tayong topic Si Auntie Claire, nagwawala na naman. Makikita niya na naman sa dahig. Ito po, pinangangatwiranan ni J. Ruiz. No, si J. Ruiz po yung PCO. Yung request nila na tanggalin. Kaya lang, meron na Hindi, ako po hindi. Mamaya, sasagutin natin yan. Tanong muli mamaya yan. Yung kay J. Ruiz ba yun? Yung ating PCO. Pinangangatwiranan niya na talagang lumabag kasi sa protocol si Eden. Pero ganito tignan niyo yung video. Pinakita yung video. Yun naman pala si J. Ruiz, si Eden, no? Siya lang pala yung nauna. Pero sumunod yung ibang mga reporter. Kung ang kinakatwiran mo, kasi siya rin na nangatwiran Sabi ni J. Ruiz, pinangunahan kasi ni Eden yung paglabag sa protocol. Tapos sumunod yung mga ibang reporter, di ba? Ano yun? Alam nyo, mga kapatid, kung si Eden lang po yung lumabag sa protocol, dito ka nahalata, J. Ruiz J. Ruiz parang istasyon ng istasyon sa MRT. Okay. Yung kinakatwiran mo, ganito. Kaya nyo nire-request si Eden na matanggal kasi nilabag niya yung protocol na binigyan daw ng mga space yung mga Malacanang press corps na dyan lang sila. Nagmarunong daw to si siyempre gustong maka-scoop, di ba gano'n naman talaga? Ngayon, nung nauna daw siya, sumunod na raw yung iba. Okay. Eto ngayon ang tanong sa'yo. Ni-request mo rin ba yung iba? Kasi lumabag din yung iba. Hindi lang naman si Eden Ayon sa sinabi mo, PCO Chief, J. Ruiz, lumabag si Eden. Pero sumunod yung ibang reporter dahil lumabag si Eden. So lumabag din yung iba. Di ba? Nanguna lang si Eden. Ang tanong, i-request mo rin ba yung iba na tanggalin ng kanilang mga network? Ang sagot, hindi. Kaya,
Mas naniniwala yung tao na ginawan nyo lang ng usapin si Eden. Kasi wala naman po talaga, hindi naman po talaga nagkagulo. Napaka-normal lang po sa mga reporter na dumugin yung kung sino man. Bawal na bawal po ba sa inyo ambush interview sa Pangulo ng Pilipinas? Sa bagay, kung ikaw PCO at nakikita mo na pag inambush interview sa BBM ay nadedep-dep, duba-duba-duba, talagang pagbabawal niyo yung mga ambush interview. Di ba? Yun eh. Kaya, okay lang kung lahat, dahil lumabag kayo sa protocol lahat ng lumabag, i-request namin na palitan kayo. Hindi eh. Isa lang eh. Ang daming lumabag, isa lang. Yung gusto mo. So, ganun talaga. Talagang maghinala yung mga tao. Kasi tuwing magtatanong si Eden, hirap na hirap naman talaga kayong sagutin. Hindi pala kayo. Si Auntie Claire, hirap na hirap naman talaga. Tsaka nagbabago yung itsura ni Auntie Claire eh. Biglang may umaano rito. May tumutumbok dito. Pag tinatawag pa lang si Eden eh. Nagbabago na itsura ni Auntie Claire eh. Na tumataas na yun dito eh. Tsaka may umahaba na rito sa likod. Biro lang, Auntie Claire. Hindi ko sinasabi na tumutubo sungay mo, marinig mo pala yung Eden. Nagpapahalata kasi kayo. Halatang halata na hindi nyo kayang sagutin yung mga tanong ng mga taong totoong nagtatanong. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.